Ngayong araw, isang murang tattoo na naman ang ibibigay natin para sa probinsyanong grab driver na sweet lover na dumayo pa all the way from Pasay City papunta dito sa tattoo studio natin, sakay-sakay ng kotse na 4 ang gulong na medyo late nang nakarating dahil sa first time niya lang daw napadpad sa lugar namin, especially dito sa Baras. Anyway, client requested a tiger half-face and father and daughter theme tattoo sa kanyang lower left half sleeve. Originally, plan talaga niya na half tiger, half lion. Pero last minute, nagbago yung change his mind. Sa akin, no problem ang ganyang mga bagay as long as understandable and reasonable naman ang requests. Tawag ko sa mga ganito, part of the job. Bukod kasi dun sa design changes, sinabi ko rin sa kanya na need namin maghanap ng bagong tiger face reference kasi merong certain facial expression si boss na hinahanap. Ayaw daw niya ng sobrang tapang yung itsura or mukhang nangalit at nakalabas ang pangil. Gusto niya kasi medyo kalmado at chill vibe lang. Pero di naman sobrang seryoso. Ayon kay boss, etong tiger na to ay sinisimbolo ang kanyang sarili. Naalala ko tuloy yung ibang mga clients ko na kagaya nung sa Taga-Tondo, Manila, na OFW sa New Zealand na nagpatattoo ng lion, sinisimbolo daw nun yung misis niya. Parehas kasing matapang at palaban. Mabuti na lang at madali nabibiro niya ng ganun yung misis niya kasi narinig yun at tumawa-tawang ngumiti-ngiti lang. Ako, naniniwala na bawat tao, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang animal characteristic. Hindi yung pagiging animal pero yung iba medyo talaga Pero hayaan na natin sila. Ang tinutukoy ko is like yung animal traits o behavior na na-adapt natin consciously man yan or unconsciously. Ako, ang animal tattoo ko ay owl and dragon. Pero di ata animal yung dragon. Basta creature. Anyway, kaya nagustuhan ko yung owl kasi tahimik lang siya. Pero meron siyang unique ability na halos siya lang ang nakakagawa. You know, yung almost 360 degrees or 270 to be exact. Take note, nagagawa nila yan nang di sila nasasaktan o walang naiipit na ugat Naipit na ugat, kala mo manghihilot no. Yung lolo ko kasi ganun yung mga binabanggit pagka meron akong lamig sa likod Tsaka naalala ko kasi yung manok minsan kaya din naman nila umikot ng 360 degrees yung leeg nila. Pero after nun, kailangan na ng papaya at luya dahil pang tinola na sila. Sumalangit nawa. Magkita sana kayo sa manok ni San Pedro or bala ka dyan. Balik tayo dito sa tattoo. Yung anak nga pala ni boss, babae daw at 4 years old na. Gusto niya pa nga sana to lagyan ng name sa baba pero dahil bida-bida ako I suggest na wag na lagyan kasi for me mas realistic mas aesthetic yung tats kung walang texts lalo na pag ganitong klaseng design. Mabuti na lang at madali pa sa easy kausap etong si Bossing. Payag daw agad siya. Eto pa, kwento ko nga pala sa inyo na 2 months ago pa lang daw siya bilang isang tattoo enthusiast or tattoo collector. Pero sobrang dami na niyang tattoos agad-agad. Around 20 siguro all over his body, mostly sa arms and legs. Ang totoo pa niyan, pang-4 na akong tattoo artist na gumagawa ng project sa kanya. Medyo may mga issues kasi yung previous artist niya and hindi siya ganun ka-satisfied. Pero respect pa din sa mga yun kasi sobrang dami na rin nilang nagawa kay Bossing. And kita ko naman sa kanila yung talent, pati yung skills talaga nila. Pero meron kasi talagang ganun May mga clients tayo na meron silang hinahanap na hindi natin maintindihan and sana mahanap sa akin ni boss yung hinahanap niya para naman hindi na siya maghanap ng iba, 'di ba? Ano daw. Kaya naman,
I'm so thankful kay Bossing sa pagtitiwala at pagsuporta pa rin sa pagtangkilik sa serbisyo na kaya kong ibigay. Nalito ko dun na. Sorry. Kahit na almost 3 years pa lang ako tattoo artist at isa pa lamang amateur sa larangan na to. Kaya naman palagi ko binibigay ang best ko dahil sabi nga ni Lloyd Lampayo or Lloyd Tattoo kung kilala nyo man yun, kahit na mura pa ang singil sa tattoo, dapat daw palaging 100% pa rin yung ibibigay natin na trabaho, lalo na't pinaghirapan ng mga kliyente natin yung pera na pinambabayad dun sa tattoo at sa serbisyo. At syempre, permanente ang tattoo at di na mabubura pa. Di rin naman tatalab yung liquid eraser o correction tape. Di ganun kadali yun. Or pag nagpa-laser ka naman, grabe, sobrang sakit nun. And hindi rin nun kayang ibalik sa dati or sa original state yung skin mo. So, damage na siya. The damage has been done. Tsaka ganun talaga, balat yun eh. Baka masapa ka din pag mali-mali ka o kaya itumba. Basta ganun. Kaya ingat lang and siguraduhin natin na maayos yung trabaho natin. Slowly but surely, yun ang importante. Lalo na sa mga kagaya kong amateur pa lang or sa mga gusto rin mag-practice. Yun lagi yung tatandaan. Teka, napahaba na naman tong video ko. Para sa mga tropa natin dyan na gusto ng murang tattoo, kontakin nyo na ako sa FB page, More Than Vlogs. Text o tawagan ako sa cellphone number ko, 0970-825-0395. Bago matapos tong video, panoorin at alamin natin ang tattoo client review. Yes! Let's go! Boss, tapos na yung tattoo natin. Anong masasabi mo? Napakaganda sir. Quality. Yun na. Half sleeve project. Rate mo na boss, 1 to 10. 20 sir. 20. Yung main yan, ito yung tiger. Ito. Yan. Tapos merong father and daughter dun sa kabila. Tagasan ka nga pa, boss? May base siya sir, pero dyan ako na, may inuwian ako dyan sa Pasay sir. You know, taga Nueva Ecija pero may inuuwian sa Pasay. Ayos. Ulit ka pa ba, boss? Yes sir. You know. Galing mo sir. Ayos. Ang layo, boss. Nakarating ka pa dito. Yeah. Salamat, boss, sa tiwala. Thank you sir. Sa ulitin sir.